simulan natin. Congressman Leandro Leviste, is this your first time na maging congressman or nung 19th Congress? Ako po ay first term ngayon at 32 lang naman po ako. Mukha nga ako mas bata pa eh. Kaya actually, yung iba nga hindi makapaniwala na congressman na ako. Yes. So, doon sa distrito ninyo, before you, sino po ang congressman? Eric Buhain na ang kanyang asawa ay matagal na rin congressman at actually doon ko nga nakita na napaka-laki ang potential ng pagbago sa politika dahil sa aking distrito 3 dekada isang pamilya ang kinatawan ng distrito na unang distrito ng Batangas sa Kongreso at hindi alam ng tao for all this time na may ganitong katiwalian sa DPWH. At ang lumalabas pala, lahat ng mga proyekto sa aking distrito ay lutong bidding at substandard. At dapat ngayong 2026, wala nang lutong bidding o korupsyon sa DPWH ng unang distrito ng Batangas. Kaya kayang-kayang gawin naman po basta yung congressman ay hindi kukuha sa mga kontraktor. Isa ba sa motivation mo kung nung tumakbo ka ngayong nung nakaraang election is nung nakita mong katiwalian ng 19th Congress? I can say that my initial reason is I saw the underdevelopment of the mostly agricultural first district of Batangas. Malapit lang sa Maynila pero konti lang ang industriya at akala ko ang government infrastructure tulad ng DPWH ang makakatulong para sa pag-unlad ng aking distrito. Pero nalaman ko nung ako'y bagong halal na para makakuha pala ng budget para sa aking distrito, kailangan ang mga taga-DPWH ay pipili ng certain contractor. At lumalabas, wala palang bidding sa buong DPWH. Kaya bagong halal pa lang ako, nakapasok ako sa ganitong mga discussions which led me to learn more about how it works in DPWH. Pero hindi pa ako ganitong ka-exposed sa gravity of the corruption until I actually ended up in Congress and learned more about it. So, you're saying na yung iyong mga nakikita ngayon is just the tip of the iceberg? Opo, yung nakikita ng publiko is the tip of the iceberg. Pero I think kahit na hindi naman binubulgar yung mga detalye, nasa imagination na rin ng publiko na ang buong gobyerno ay may mga traces of corruption. Pero ang actually advice ko sa gobyerno, maging transparent lang tayo. Kasi pag may itinatago tayo, the public will only assume the worst. Kaya nga yung approval ratings ng gobyerno napakababa na ngayon. Ironically, kung ilabas na lang ng gobyerno lahat ng nakatagong impormasyon ngayon, baka mas tataas pa ang tiwala ng publiko. Kung napag-usapan na rin naman natin yung mga files at yung mga expose mo, no? Marami kasi tayo na nakikita ng mga comments ng ating mga kababayan. Ito lang galing sa kanila na nakita na natin yan. Dati marami nang bumatikos pero pagdating sa dulo, tumiklop naman. How about you, Kong? Ito ba ilalaban mo hanggang sa dulo? Hanggat mapanagot yung tunay na mastermind, yung tunay na pinuno ng pagnanakaw na ito? Yung first leverage para hindi magbigay ng trouble ang isang congressman, yung tinatawagang incentives sa mga kongresista. Pero ako hindi tumatanggap ng aking sweldo, MOOE o bonus. Yes. Kaya kahit na hindi ako bigyan ng bonus, ay hindi ko naman kukunin. Pero tungkol naman sa budget para sa mga distrito, mabuti naman po at hindi naapektuhan pa ang aking distrito. At sa tingin ko dahil nanonood ang publiko ngayon sa alokasyon ng national budget, kung sakali may, for example, use of political leverage on withholding the budgets of congressional districts, then the government will really be criticized for that. And I hope that this heightened public awareness of how budget has in the past been
used as a political weapon will ensure that it will not be used as a political weapon for any political activities this 2026. Kaya ang sagot ko po sa inyong tanong, I believe that in general, public awareness should support people in government to speak out more freely. Secondly, the fact that I do not have any need to benefit financially from my position means that there is less leverage on me. And also, it also helps na wala naman akong vulnerability in terms of past career in politics. Kasi baka ang dahilan na yung iba, tahimik na lang ngayon dahil gagamitin ang kanilang past as a leverage on them kung sila po ay magsasalita. Pero I guess ang problema ng mga binabangga ko ngayon ay masasabi ko po ito, wala silang maibato sa akin. Yes. Kaya Kumbaga, fresh na fresh yung bata ang in some respects then pinaka makakapag-damage sa mga binabangga. Sinabi mo sa iyong interview from I think Jessica Soho na hindi ka tumatanggap ng hindi mo kinukuha yung MOOE mo. So which is ito yung operational budget ng congressman na from 10 billion pumalo siya ng I think 17 billion. Can you explain about this? Yung personal funds ko, ang ginagamit ko para sa lahat ng aking district activities. Kasama din yung pinamigay ko na Noche Buena Pax sa bawat pamilya sa aking distrito. Nagbigay po ako in 2024. Tapos kahit na walang election, nagbigay din po ako ulit para sa bawat pamilya in 2025. Meron din akong program to give allowances to students at iba pang mga educational assistance. Lahat po ito ay mula sa aking Sarili mong pera. personal na contribution dahil I'm very fortunate na I'm 32. I sold my company when I'm 30. And part of why I entered politics was because I had this so much privileges that I didn't know how I can spend in my life if not to share it with other people. And parang unbelievable ito para sa iba kasi Kasi nag-start ka ng business 20 kung hindi ako Opo, nagkakamali. pero parang very rare sa Pilipinas na ang mga yumayaman ay nagiging pilantropo. Pero sa US, pati sa Europe, maraming mga, lalo na mga naging batang entrepreneur na nung binenta nila ang kumpanya nila or nag-retire parang si Bill Gates o ngayon si Mark Zuckerberg, pinamimigay nila ang kanilang mga bilyones sa mga foundations. At dito sa Asia, hindi pa lang siya mas common, pero for the same reason that in the West, ginagawa po ito ng iba, kaya inanunsyo ko naman na po na nilipat ko na rin ang malaking bahagi ng aking shares sa isang foundation na magbibigay ng perpetual na source of support para sa aking chosen initiative for education and disaster relief. This is all from my personal funds, and it's because I've been so fortunate naman to benefit from my business in my life that the least I can do is to share it with others. Malidinan ko lang yung operational budget ng congressman is 10 billion. So, nabanggit mo rin yun na tumaas siya ng 17 billion. And per year to, tama. Tapos nakakatanggap ang mga congressman, not liquidated to eh. Hindi to parang ito yung mga bagay na hindi kailangan i-audit. Kung may resibo ka o kung, depende sa'yo kung magbibigay ka ng resibo. Ito is 58 million per congressman. Ito yung per day. Tama po ba? Per year. Per year. Ang Sorry. sagot ka nila tungkol dyan, mas mababa nga sa 2026 kaysa sa 2025 eh. Kung 27 billion yung total budget ng Congress, of which 18 billion is the 2026. It was 6 billion higher pa in 2025. And ang public reaction
ay tungkol sa 2 million per congressman. Pero sinabi mo nga 58 million yung total. Yes. At yun actually yung question ko. Hindi kung tunay ba na may 2 million. Kasi sinabi na nga ni Deputy Speaker Uno, may 2 million. Ang question ko, saan napupunta yung natitira sa 58 million? Kasi hindi pa ito sinasagot ng Kongreso. May 58 million per congressman talaga. Baka 10 million dyan nasa kuryente, tubig, bond paper, ibang mga operating expenses ng Kongreso. Tapos meron tayong na-account na 20 million para sa ating mga office budgets, kasama dyan yung mga break bonus. Yeah. Pero yung natitira, meron kasing mga confidential, literally nakalagay sa breakdown, confidential fund sa breakdown ng Congress. Pero dapat pala natin malaman saan napupunta. Meron din other miscellaneous expenses at kasama dito ang professional services na pambayad sa mga consultants ng Kongreso. Meron akong mga nakausap ng mga consultants na nagsabi sila po ay binabayaran ng cash kaya walang listahan at dapat talagang i-deklara ng Kongreso so sino ang lahat ng mga consultants na ito at meron din opisyal na programa ang Kongreso na CARE program para sa mga social media consultants. Nagte-training sila sa Kongreso tungkol sa ano yung ipapost nila sa Facebook para ipagtanggol ang kabutihan ng Kongreso. At ang lumalabas, ang kalahati ng mysterious MOOE fund na ito ay maaaring napupunta sa social media activities at baka yung mga paboritong mga influencers natin sa Facebook na nagtatanggol para sa Kongreso at sa budget ng Kongreso ay pinupondohan pala ng budget ng Kongreso. Nabanggit niyan ba yung nakabayong yung binibigay sa kanila or naka-paper ba? Opo, yung iba. Mismong nagsabi sa akin na sila po ay binabayad ng cash sa supot o backpack. Okay, so these are the 10 top government agencies with biggest allocation in 2026. Department of Education, Department of Public Works and Highway, Department of Health, at et cetera, et cetera. Do you agree? Is this fair para sa inyo or Yes, ano masasabi nito sa budget? budgets are publicly disclosed naman. And in 2025, the DPWH actually exceeded the DepEd, if I'm not mistaken. In 2024, by even more so, kasi that's only the programmed appropriation. Meron yes. pang unprogrammed appropriation. By the way, this is one thing na dapat mabuksan pa in the coming weeks. Yung pinaka worst na katiwalian sa DPWH ay hindi pa nabubuksan. Kasi yung unprogrammed appropriation na nanggaling sa PhilHealth funds ay napunta majority sa flood control. Ang natitira naman sa iba pang mga dubious projects. Kahit sa sarili kong distrito, meron din mga projects na ito. At yung mga programmed appropriation, ang Congress ang nag-select ng projects. At may mga paliwanag, requested sila by the local government units. Ang congressman ay identified as the proponent for many of the projects. Pero yung unprogrammed appropriation, it's already a fact that galing yan sa PhilHealth Fund. It was so important to divert the PhilHealth and the PDIC to fund these projects. Pero hindi pa nabubuksan ano yung 214 billion pesos of DPWH projects that were funded by unprogrammed appropriation. At ang lumalabas nga po, majority was flood control and almost all of it is substandard. At ang tanong, sino ang pumili ng 214 billion pesos of DPWH projects that had to be funded from unprogrammed appropriations? So I think that would be one of the biggest things that na
bubuksan pa sa mga susunod na mga linggo. Ayun. So, ang problema talaga natin, unprogrammed. Doon talaga nang gagaling yung ano eh. Kung bakit ito ang nagiging tambayan ng mga korrupt na politiko, yung unprogrammed fund. Kasi ito, unliquidated ito eh. Kumbaga, they can spend it anytime they want lang na, ano lang eh, kumbaga, ano ba, certification lang. Ito yun, di ba? Similar siya sa programmed, except yung program dumaan sa Kongreso. Yung unprogrammed, executive yung pumili. Yes. At kinuha pa yung PhilHealth at yung PDIC para pondohan ito. Yes. Kaya yung hindi ko pa nakita na itinanong, yung 214 billion na yan, bakit napaka-importante yung mga proyektong yan na kinuha pa yung ganong pondo para dito at hindi pa nabuksan, ano yung 214 billion na yan? Ayun. Ang lumalabas, karamihan po ay flood control. So itong 2026 GAA, no, tinanggal daw nila yung mga flood control projects, pero nagdagdag naman sila ng, from the original budget na 16 billion, nagdagdag sila ng 17 billion para sa farm to market road. Parang nabanggit nyo rin before na panibagong flood control scandal or scam na naman to. Ayun. Opo, yung farm to market roads, well known to be a source of corruption dahil mahirap din na i-audit ang mga ganyang klaseng mga proyekto na nasa bukid na baka dahil maliit, hindi siya kasing nababantayan. At sa aking distrito, kulang na kulang ang alokasyon ng farm to market roads, pero inalok ako ni Congressman Garjola ng farm to market roads basta siya ang PPD ng contractor. Kaya ako nagreklamo din tungkol sa farm to market roads kasi alam ko na hindi naman equitable din ang distribution niyan, at kung may discretion, may temptation na yung nag-allocate, ibebenta na lang niya sa contractor yung alokasyon. Pero yung mas malaking halaga ay nasa asphalt overlay. At ang ipinagmalaki ng DPWH nung Nobyembre, ang sinabi nilang pinakamalaking reforma na gagawin nila ay ang pagbaba ng presyo ng mga construction materials by up to 50%. Ang pinakamalaking ibinaba ay nasa presyo ng asfalto by up to 67% pa nga. Pero nung Disyembre ay ibinalik Yes. sa dating presyo. In the end, I think binawasan ng konti. Parang sa aking distrito, nagsulat ako sa Committee on Accounts, Appropriations, kung pwedeng ibaba ng 25 to 30% ang presyo ng mga road projects in general, yung mga asphalt projects by 50%. Pero kahit na nagsulat ako na ibaba ang presyo ng mga proyekto sa aking distrito, in-apply pa yung mas mataas na mga presyo dahil baka ayaw nila na may isang distrito na may mababa kumpara sa iba. Pero ang own estimate of DPWH shows that the asphalt projects are on average 100% overpriced. And for us to then approve the budget with those prices, na ang sinabi nila, kung hindi natin naaprubahan, baka babagsak ang ekonomiya. Hindi yun totoo. Unang-una, dahil yung recomputed prices ay based on market, based on their estimates, based on private sector din naman. At kung masyadong mababa, edi iparibid mo at that point sa mas mataas na presyo. Pero very suspicious talaga sa akin na talagang ipinaglaban na ibalik ang mga mataas na mga presyo nung Desyembre. At yun din po ay isang reflection na may bias towards spending ang mga opisyalis sa ating gobyerno at hindi nila iniisip na galing naman yan sa utang. Alam niyo naman po na 1.6 trillion pesos ang ating deficit sa 2025. Yan po ay itong utang natin. Akala ng mga iba, pag hindi gumastos ang gobyerno, nawawalan ang bansa. Pero sa makatwid kung ito ay farm to palace road. opo, hindi naman po libre ang mga proyektong yan eh. Inuutang lang natin ito. Kaya kung
nabawasan ng ating spending, the good side is nabawasan din ng ating inuutang. Di ba? Pero ang gusto ko lang constructively i-espouse sa Congress this year, kahit wag na tayong magturoan na magnanakaw ka, may corruption dito, bawasan na natin ang ating ginagastos. Pero ang pinaka hindi mo maririnig na salita sa Kongreso ay bakit Magtipid. na lang natin hindi bawasan ng budget o magtipid? Kasi ang nangyari, ipinagmalaki na wala nang flood control. Yung 255 billion pesos inilipat sa Tupad, AIX, MAIP, Yun. Farm to Market Road, There is. yung pagbayad ng 60 billion sa PhilHealth. Lipat lang. Pero yung initial budget naman wala yung mga bagay na yan eh. Kaya bakit hindi na lang yung 255 na yon tipid at yung 6.7 naging 6.5. Doon ko po nakikita na yung biggest issue facing our country is the spending, because I'm sorry to go into this more technical discussion here, but the country's deficit to GDP of 6% is already above the recommended levels, especially because our GDP growth is now gonna be just 4% or even less. Sabi daw mag 3 something pa nga. And then the debt to GDP is already 64. It will approach 70 maybe by next year, Wow. because we keep on borrowing more than our growth is supporting. And the effect of all this is already around 20% of our government revenues is going to pay interest. If we keep going at this rate, it's going to be 30%. Soon enough, we will not be able to support these big budgets because our revenues are just going to pay debt. And that's also going to increase our cost of borrowing. And one thing that I can say is, if you keep going like this, I think that the people in the financial community will agree with the following statement. By 2027, the Philippines will have a credit downgrade. Nako. In the last two administrations, the boon to the economy was we had credit upgrade, kaya dumami ang ating foreign investment. Pag ma-downgrade pa ang ating credit rating, yan yung magiging judgment na ng business community na bagsak ang ating ekonomiya, at sana we take action this 2026 on lowering spending before this catastrophic event will happen possibly in 2027. Congressman, may nabanggit ka kanina na Yung kay Yusek Cabral, kasi isa pa sa issue na sinasabi nila, illegal daw yung pag-acquire mo ng mga documents na meron ka from Yusek Cabral. May mga CCTV footages naman na mukhang hindi naman kayo nag-aaway o hindi naman mainit yung inyong pag-uusap. Totoo ba na pinwersa mo sila at nasugatan mo pa nga daw, nakikipag-agawang ka raw ng dokumento sa kanila? Ikaw lang po nabanggit na yung CCTV footage na inilabas nila na nagpapakita naman na una, hawak ko yung dokumento, kaya authentic yung dokumento. At pinag-uusapan namin as we're walking through the hallway ng maayos naman. At hindi lang yun, 3.5 buwan ang lumipas mula noon at ng kanyang death na wala naman din siyang sinabi. By the way, November ko pa sinasabi sa publiko na meron akong kopya nitong datos, at at the time, hindi lang pinag-interesan ng iba ang sinasabi ko tungkol dito. Pero there was all this time for the DPWH to raise an issue with my possession of the documents, and only when I was challenging them to release it, did they then go and say that. And I think the public can see naman na mali naman na ang focus nila ay ang possession ko ng documents instead of them answering bakit hindi nila inilalabas ito. At hindi lang naman po ako kasi ang may kopya nito, pati ang iba may kopya nito. At ang nangyayari lang ay iniiwasan lang nila ang essential question, bakit hindi nila inilalabas ito. May mga hindi nabigyan at sila pa yung in-interview. Kaya baka yung mga nabigyan ayaw magpa-interview. So, hindi... Pero mabuti naman may mga na-interview na umamin meron. Pero Yes. pang additional funding for Christmas requirements. hindi lahat nakatanggap.
ang next question ko, tutugma rin ba ito doon sa mga sinasabi ni Kong Chanco na nabigyan din doon sa pumirma nung impeachment, tinutulak itong impeachment kay BP Sara? Well, siya nang nagsabi na hindi siya binigyan dahil hindi siya pumirma sa impeachment. At yung bigger point ko nga on the 2 million is that it is 58 million on average. Yes. Kaya kung 20 million lang ang nakuha ng isa, baka 78 million ang nakuha ng iba. Di ba? Yung 2 million ba kung nakuha mo? Yung Christmas bonus? Hindi ko nga kinukuha. Mabuti nga kung ilabas natin para pwedeng ipaliwanag natin yung mga projects natin. At kung wala ka namang commission, hindi mo dapat itago ito. O kasi nabanggit mo na sa mga listahan na yan, nandoon din yung mami mo, tama? Sa listahan na yan, nandoon din actually si Senator Robin Padilla. So hindi naman ibig sabihin na kapag nasa listahan na ito, may ginawa ng kabulastugan. Opo. Pero maraming mga senators na nagalit dahil lumabas yung listahan. Para sa kaya kaalaman ng mga senador, klaruhin nyo na. hindi ako yung nagbigay kay Bilyonaryo. Si Bilyonaryo yung naglabas galing sa kanilang source. Pero nasa Bilyonaryo naman po yung di umano'y alokasyon ng mga senador na tugma naman sa nasa akin. At yung mahirap lang sa pag-identify ng connection ng senator to insertion is walang distrito yung senator. Mas madali pag congressman kasi kung nasa distrito ko sa Batangas ang isang project, dapat may alam ako tungkol sa project na ito. Kaya madaling i-deny pag wala kang sariling distrito. Pero dapat tignan yung connection sa gumawa ng proyekto o sa lugar kung saan naglanding ang proyekto. Pero yung pinaka-tight na case na pwedeng gawin ay pag may connection talaga yung contractor sa proponent. Kaya nabanggit ko din si Kong Garjola kasi yung mga projects na nakalist sa file ni Yumaong Yusek Cabral ay napunta sa mga kumpanya ng pamilya niya. Kaya kung gusto mag-sample ang gobyerno ng mga unang makasuhan, hindi dapat yung mga nakakuha lang ng ilan-ilan na mga proyekto na ang alegasyon, kumikbak sila sa contractor. Dapat ipaliwanag ng gobyerno, bakit hindi natin isama sa unang batch ng kaso yung mga mismong contractor para sa napakalaking halagang mga proyekto. Pwede bang pakipaliwanag din natin kung sa mga nanonood, yung kasi may nilabas din yung Bilyonaryo actually na isang report na sino ang may pinakamataas na requested na projects. Masama ba ito na kung ikaw ay napakarami mong request na project? Yung krimen ay pag as a result of the insertion, may commission para sa proponent. At kaya yung mga kinakasuhan ng ombudsman ngayon ay yung mga itinuturo ni dating Yusek Bernardo dahil ang alegasyon nga ay nagbigay siya sa kanila. Hindi natin alam kung Or hindi. totoo ito, pero yan ang alegasyon. Mapapatunayan. Yan ang kailangan na laman ng kaso. Kaya ako po pinapoint out yung mga congressman na contractor na proponent sa sariling mga proyekto kasi yun, hindi nila maitanggi na napunta sa kanila yung pondo ng proyekto kasi sila nga ang may-ari ng contractor. So, conflict of interest. Kaya kung hindi kasama ang mga katulad ni Congressman Garjola sa unang batch ng mga kaso, then talagang it will give me doubt on the process because I think the easiest case to build is on the proponent who is the contractor for their own project. Tama ka doon kasi 'di ba sabi mo kanina, Kami may listahan. May listahan. Siya wala. Siya wala. Ang tindi. Magdadalawang oras na nating kinakausap si Congressman Leviste, ginigisa. Pero you're really consistent kung ano yung mga sagot mo. Wala ka naman listahan.
Pero nakikita namin na talagang parehas yung mga sagot mo. So, dito ko nararamdaman yung genuinity nung mga information na nanggagaling kay Congressman Diviste. Actually, kuya, may nakikita ko sa kanya, 20 years from now, presidente na to. Lahat nga ng mga district engineering offices ay may evidence of Yes. corruption. At yung implication yan, lahat ng mga contractors and losing bidders ay dapat investigahan din. At it's really unmanageable situation with the corruption in DPWH. And yung isang magandang proposal na lang is abolish DPWH. Actually, may mga nag-propose na rin last year to do that, and dahil bagong secretary si Sec Vince, ang sabi niya ay hayaan natin siya na i-reforma muna ang DPWH. Pero ang balita nga kasi ay magkakaroon muli ng cabinet reshuffle, no? So I think it will be timely to call for the abolition of DPWH in the coming weeks. Let's say, for example, if you're going to abolish the DPWH, ano yung mag-handle ng infrastructures natin? Well, that's a good question. Yung mga maliliit na proyekto, mas mabuti ang LGU ang gumawa. Yun. Dahil hindi mo naman kailangan ng Congress ang mag-appropriate ng funds para sa isang 5 billion peso covered court or barangay hall, di ba? Mas epesyente at mas responsive din pag ibigay na lang natin sa LGUs. Kahit hindi perfecto ang LGU, the proof is in the actual projects na mas maayos naman ang mga proyekto ng mga LGU, lalong-lalo na para sa mga maliliit na mga proyekto kasi malaki yung overhead cost ng DPWH. Para sa mga malalaking mga proyekto naman, yun ay in many cases also mga foreign assisted projects. Nakita ko nga din sa Facebook, maraming mga maalam na mga nagko-comment na dapat Japanese na lang ang contractor ng mga DPWH projects. Kasi nakikita nila yung Opo. mga gawa ng Japanese Opo. and Chinese. I think kung foreign assisted, hindi mo naman kailangan ng DPWH as it currently exists. Yeah. May nagsabi sa akin, ang NEDA o DepDev ang pwedeng mag-implement kung foreign consultants and contractors din naman ang gagawa nito. At yung isang insight din on the DPWH budget for the past 3 years is malaki ang DPWH budget noon, mas lumaki ngayon, pero hindi lang mas lumaki ang porsyento ng mga maliliit na klaseng mga proyekto at mas lumiit ang porsyento ng mga flagship projects. Yes, nawala yun. Opo. At kung i-abolish natin ang DPWH, yung mga maliliit na projects, dapat LGU, yung mga malalaking projects, dapat DepDev o NEDA, at dapat ang focus nila doon, yung mga flagship projects. Ayun.